matanda at pinarusahan siya ng Diyos. Anong parusa? Ginawa siyang pipi at bingi. Bulag, pipi. Ibig sabihin, ito po isang aral na makikita natin sa ating pong palang pagpipray sa buhay natin. Dapat may kalakip na pananampalataya ang ating pananalangin. Salamat na lamang sapagkat sa pagkakataong ito, bagaman nagbumaba ang pananampalataya ni Zacarias, si Elizabeth tumubo ng mas mataas ang level ng kanyang pananampalataya. At ang sabi po dito sa talata na ito, okay, tinan niyo po ha. Okay, 23. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na siya, pipi na siya noon, tsaka bingi. Hindi na siya nakakapagsalita. Ang tangi na lang kanyang kayang gawin ay umaksyon o magmostra, sign language, na siya nakakita ng pangitain, kaya siya napipi. Sa verse 24, hindi nga natagal. Ano nangyari? Naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sapagkat masela na maglihi ang isang matanda na, kailangan niyang magstay in sa bahay. Naalala ko po na ako'y nagbubunta sa aking mga anak. Dapat, hindi ako magbitbit ng magigiba, hindi ako maglakad ng mahabang paglalakbay, hindi ako pwedeng sumakay sa bus na matagtag sapagkat mahina ang kapit ng mga anak ko. So, kailangan ko uminom ng gamot na pampakapit. Kailangan ko uminom ng gatas kahit ayaw ko ng gatas. Maselan ang paglilihi. At ito yung ginawa. Just imagine yung 5 months na hindi umalis ng bahay si Elizabeth. Nakakaano yun? Nakakabagot. Nakakaputi ng kutis. Nakakabagot na buhay yun sa isang babae. Wala kang gawin, maglaba, magluto, maglinis.